Hello mga mare! Welcome back po muli. Another recipe na naman ang ating malalaman ngayon. I'm sure po na madali lang itong gawin at magugustuhan niyo po ito. Dahil napakasarap po nito mga mare. Pwedeng-pwede po itong pang merienda nyo lamang at mas lalong pwedeng pang negosyo. So paano po? Isa na natin. Let's get started mga mare! Bali, meron po ako ditong 15 pieces na saging na saba. Medyo hinog na po ito kaya madali lang natin itong durugin. Syempre, unang-una, durugin muna natin ito lahat. Yan, kailangan po medyo durog na durog yung ating saging. Kung wala po kayong masher, pwede naman po kayong gumamit ng tinidor lamang. Madali din po yun madurog kung tinidor lang din ang inyong gagamitin. Kapag nadurog na natin yung saging, bali, i-make sure lang po natin na talagang nadurog natin. Kaya ang ginawa ko dito is talagang dinurog-durog ko to gamit yung aking kamay. Naka-gloves naman ako dito mga mare. So, kapag nakita na okay na talaga, punta naman tayo sa next procedure. Bali, nilipat ko lang ito sa isang lagayan kasi lalagyan pa natin ito ng iba pang ingredients. So, kapag ganito na po, maglalagay tayo ng kalahating kilo ng glutinous rice flour. Yes po, kalahating kilo po yung magamit ko ditong glutinous rice flour. Ito po yung malagkit na giniling na bigas. Yun po yung bibilihin nyo. Pagkatapos nilagyan ko to ng 1/2 cup ng brown sugar, half teaspoon ng salt pang balanse ng lasa, at saka 1 tablespoon ng vanilla extract. So, i-mix lang natin ito ng mabuti hanggang sa magsama lahat yung mga sangkap. Bali, yung glutinous flour po is unti-unti ko lang siyang nilagay. Hindi ko inilagay ng isang lagayan po. Bali, kung sa tingin niyo po magiging matigas yung inyong dough or yung consistency nitong ating ginagawa, pwede kayo magdagdag ng tubig. Kagaya po ako, nagdagdag ako ng 2 tablespoon ng tubig kasi medyo po siya, mahirap siyang haluin. So, okay na po yun. Huwag niyo pong bibiglain yung paglalagay ng tubig kasi pangit po kapag lumambot yung ating dough. Yan. So, pag ganito po, okay na ito, masahin lang natin siya ng ayos para magsama po yung lahat ng mga sangkap. Sa asukal naman po, depende na sa inyo kung gusto nyong dagdagan yung asukal. Kasi ako is 1/2 lang naman yung ginamit ko. Pwede nyo naman pong dagdagan kung gusto nyo yung medyo matamis. So, ito okay na po yung ating dough. Bali, nilagay ko lang siya sa isang lagayan na pinahirang ko po ng mantika para hindi po siya madikit kapag gagawin na natin siya mamaya. Ganitong consistency lang din ang kailangan natin. Hindi siya sobrang tigas at hindi rin naman siya sobrang lapot. Bali, gumamit ako dito ng 1 tablespoon na measuring spoon. Nilagyan ko lang ng oil at saka yung aking kamay, nilagyan ko lang. At make sure po na naghugas kayo ng kamay kasi gagawin natin to ng nakakamay. So, ganyan lang. Nagtaka lang ako ng 1 tablespoon. Tapos, ikukorte ko lang siya ng bilog na inilagay na sa sesame seed or linga. Ipa-flatten nyo lang siya hanggang sa mag-form siya ng bilog. Ganyan lang naman mga mare, napakadali lang nitong gawin. Ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang sa matapos natin ito lahat. Sa size naman po na gagawin nyo, nakadepende pa rin sa inyo kung gaano kalaki yung gagawin yung butchi na ganito. Kasi ako 1 tablespoon lang yung ginamit ko para medyo marami yung magawa ko. Kasi gagawin natin itong paninda, kaya kailangan nasa tamang sukat lang po ang laki niya. Para maibenta rin natin siya ng presyong abot kaya. Ganyan lang naman yan mga mare, napakadali po. So, nakadepende na sa inyo kung gaano kalaki ang gagawin nyo. Basta ang importante, kung gagawin nyo itong negosyo is mag-costing po tayo. At ito na po lahat ang nagawa nating banana butchi. O diba ang dami nating nagawa sa kalahating kilo pa lang na glutinous rice flour at 15 pieces na saging. Bale doon is depende na po sa inyo kung ilang peraso yung saging na gagamitin nyo. Basta ang importante po is ma-mix nyo siya ng tamang consistency. So, ito na nga, lulutuin na natin ang ating banana butchi. Bali, maglagay lang tayo ng mantika sa kawali at papainitin natin ito. Huwag masyadong maraming mantika yung ilagay natin dito mga mare kasi hindi naman siya talagang maaksaya sa mantika. So, kapag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yung ating butchi. Bali, dito is lulutuin lang naman natin siya na magkabilang side. Madali lang din itong maluto kaya dapat yung apoy nyo is medyo mahina lang po. Kasi manipis lang ito mga mare kaya I'm sure na madali lang din itong lutuin.
Kung gagawin niyo po itong pangmeryenda lang at medyo naparami yung nagawa niyo, pwede niyo po itong i-stock muna sa inyong ref. Magluto lang po kayo kung ilang piraso yung gusto niyong lutuin, para po may maisisave pa kayong para sa susunod na kakain kayo, 'di ba? At kung gagawin niyo naman itong negosyo, pwede niyo na itong lutuin lahat tapos medyo palamigin lang natin. Pwede din natin itong ilagay sa plastic. Kung per piece po ang gagawin yung pagbebenta dito. Pwede rin naman itong ilagay sa microwavable tab. Depende kung ilang piraso yung ilalagay nyo sa isang tab. Basta, nasa inyo na po yung diskarte mga mare kung paano nyo ito gagawing pang negosyo. Bali ngayon ay nagluto lang ako ng 6 pieces kasi gusto ko po itong matry na matikman. Kasi bukas ko palulutuin yung iba para po pagbukas ko ng tindahan, meron na po akong paninda na buchi banana. So, ito na nga, tikiman time na. Tama-tama lang po yung lambot na nagawa natin sa ating dough. Masarap po siya mga mare. Yung tamis naman para sa akin is saktong-sakto lang po. Sa unang kagat natin, ikala mo matabang siya. Pero kapag tumatagal na nginunguya natin siya, dun na natin nalalaman na okay pala yung tamis niya, saktong-sakto lang. Pero sa mga sweet lover dyan, pwede nyo dagdagan yung asukal na ilalagay nyo. Pero para sa akin po, yung sukat ko nito na 1/2 cup is tamang-tama lang po. So, paano mga mare? Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong recipe na pwede nyo pong subukan na gawin. Pwede kayong mag-try na pangkain muna. So, kapag nagustuhan nyo is pwede nyo na itong gawing pang negosyo. Pwede rin po kayong mag-adjust sa mga timpla na nilagay natin dito. Nasa inyo na rin kung ano pa yung mga ilalagay nyong sangkap na pwede pong mas sumarap yung ating recipe. So hanggang dito na lang muna uli mga mare. Until my next video, sana po ay supportahan nyo ang aking FB page at ang ating YouTube channel para mas updated po kayo sa tuwing ako ay may mga recipe na ibabahagi sa inyo at kung ano-ano pang mga tips or idea na magagamit nyo po sa inyong pang-araw-araw at lalong lahat sa inyong pagkakakitaan. So paano mga mare, bye until my next video. Ingat po and God bless. Happy cooking!